Testing mirror. Kita kagad yung Namsan Tower dito. Ayun kagad yung Namsan Tower. So ito na yung Han River. Cool, ang lapit. So yun, ito kasing place na to is nasa Mapo nga. Which is malapit siya sa river. River ba yun? Ocean. Day river lang. We're breakfast ako mamaya dito sa hotel sa lobby. May free ako for today tsaka for tomorrow. Tapos, ang plan ko today is pupunta ako ng Hive. Sana makita ko yung idols or Enhypen. Tapos, binupuntahan akong cafe na pinupuntahan daw nung isang member ng Enhypen. And then, afterwards, pupunta ako na National Museum of Korea. So, every travel talaga, milik talaga ako pumunta sa mga museum. And then, ano ba ito? Hindi naman kita, dapat kita. Kaya, sayang yung view. So, yun, pupunta ako sa mga museum ng countries na pinupuntahan ko. So, yung National Museum, di ko napuntahan nung winter eh. And then, afterwards, may pupuntahan akong cafe shop na magsistay ako doon ng matagal. Mag-work ako, Maxim Plant. So, may malapit to sa Itaewon. And then, afterwards, mag-ikot-ikot na lang ako sa Itaewon. Tignan ko kung ano pang pwedeng gawin doon. So, ito yung sinasabi ko kanina. Ito yung hotel namin. Tapos, sa labas niya ito. Dito, makikita mo. Ang alam ko, Han River to eh. Kasi diba Han River, like sobrang haba niyan sa buong Seoul. So, alam ko ito Han River yan. Tapos, ditong side naman is yung Namsan Tower. So, diba, dyang area, dyan sa may bundok na yan, dyan bandang area kami nag-stay nung December. Mas maganda daw yung rooms sa ditong side eh, pero alam ko mas mahal daw kasi yun. Yung rooms ditong side, makikita mo talaga yung river niya doon. Pero okay na to, okay naman, mas ganda naman kasi 13th floor. Hello, so ayun, try ko na to. Ito yung binibili nga sa Olive Young. Kaya ba ito? 30-something thousand won. So ano siya, vitamin siya. So sabi maganda to i-take sa start ng day mo. So titake ko siya kasi since nakakain na ako. So sa taas nga niya, meron siyang parang medicine, tapos may pill, tapos sa baba may parang liquid na something. So, take mo yung dalawa. And then, twist mo yung ilalim. Di man, may ascorbic acid lang. Ascorbic acid. Alam niyo yung lasa ng cherry fir? Ganun na ganun. Good siya. Feeling ko, magiging madami akong energy today. Okay, yun lang. So, alis na ako. Na-prepare ko na lahat ng gamit ko. Tapos pupunta na ako sa, hindi na ako punta sa War Memorial. Didiretso na ako sa National Museum of Korea. Doon ako unang pupunta. Ano oras na ba? Magna 9:20 na. So I think sakto lang tayo pagdating doon. Opening talaga. So maikot natin siya ng maayos. Tsaka, so ito na suot ko. Ito nabili ko to sa, saan mabili to? Zara. Yung Zara na shirt siya na parang, ano lang siya. Parang old fashion type na shirt na black. Tapos naka-shorts lang ako kasi mainit. Tapos yung on cloud pa rin naman na shoes. Tapos yung bag ko, medyo malaki siya, diba? Kasi may dala akong laptop. Kasya dito yung MacBook Pro na 16-inch ba yun? Either magbabasa ako or magsasubway, pero parang mas mabilis daw sa bus ang nabasa ko. So right now, alam nyo, yung weather is mas malamig kaysa kahapon. Like, di siya, ano lang siya, dito parang sobrang perfect lang, di malamig, di mainit. Pero siguro dahil walang araw, yun, no? Parang medyo cloudy yung buong Seoul. So, ayun, nag-withdraw na lang muna ako. So, pwede naman kayo mag-withdraw sa mga any local banks dito, especially yung Standard Chartered, tsaka yung Hana Bank ba yun. So, dito, malapit sa amin is Standard Chartered. So, pasok lang kayo dun sa may parang ATM machine. So, example dito, like this one. So, pasok lang kayo dun sa may ditong side. Tapos, i-click nyo lang English. Pag kinlik nyo yung English, lalabas na dun kagad na if yung card nyo is overseas or foreign o kaya local siya na card. So, syempre, click nyo overseas. Tapos, yun, select nyo lang yung amount na gusto nyo and then password or PIN nung debit card. Tapos yun, okay na. So, ito yung pinaka-tip ko sa inyo. Wag na wag kayo matatakot. Wag na wag kayo matatakot mag-subway or bus dito sa Korea. Kasi, lalo na sa subway, sobrang daming signages, sobrang daming directions kung saan ka pupunta. Like, complete siya, hindi ka maliligaw. I know na parang medyo overwhelming siya since ang daming stations. Di ka guys sa Pilipinas, diba, isang line lang. Dito madami, sa iba-ibang line, iba-ibang color. Pero everything kasi dito is properly may signages. And usually kapag mga tourist spots,
nakasulat ko saan ka pupunta na signages. For example, this one, ayun, kasulat National Museum of Korea. So susundan mo lang yun, tapos doon ka mag-exit kung saan man nakaturo, since doon ka pupunta. So yun, very convenient lang talaga siya, tsaka di ka maliligaw, promise, basta may neighbor maps ka din. So exit 2 tayo, diba, para sa National Museum of Korea. So yun, makikita mo, nakasulat na dito. Susundan mo ditong side. From station, may direct siyang entrance papunta doon sa museum. Alam nyo, medyo malamig dito, hindi ko alam bakit. Pero medyo malamig yung area dito. Wow, ang lawak tingnan nyo, ito yung pinaka-area ng museum. So ang lawak. May konbini dito. And may Tusam din na cafe. Kasi meron silang ito, National Museum of Korea, which is this one. On the other hand, meron ding National Hangul Museum doon. Pero I think wala pa yan, kinoconstruct pa lang. Ito yung pinaka-museum, ang laki. Para siyang mega mall kalaki. Matatapos ko kaya yan. Anyway, medyo nauuhaw ako. Buti na lang may CU ditong malapit. So perfect lang. Bibili muna ako ng water ko. Mahirap na ma-dehydrate. Di ba nga, lagi kong sinasabi yun kapag nagta-travel ako. Lagi ako na-dehydrate sa travel ko. Kasi nakakalimutan ko inom ng tubig. Parang yun yan, nagugulat ako na na parang nangihina na ako, kaya nahihilo na ako, kaya sakit ng ulo ko. Kala ko pagod ako. Dehydrated lang pala. So, yun ang natutunan ko to always drink water. Kasi, lalo dito sa Korea, ang dami namang public CR. Sa subway pa lang may CR na eh. So, may CU sa gilid ng National Museum if gusto nyo bumili muna dito na snacks or ng inumin niya bago mag-tour. Ay, ang dami nilang gusto ko matry ito. Nilagay mo siya sa ice, diba? Tapos ito may hot potato and then may microwaves kapag magluluto ka ng mga ramen yan for sure, or mga maiit. Ay, may seat din dito. Ayun, cool. So masarap siguro dito pag medyo malamig. Talagang park siya. Ayun na, mayroon pa dong mga area doon. Yan. Tapos dito, ito yung cafe. Tapos may CR dito sa gilid. So bili muna tayong water. May murang water, nasa 1,000 lang. Ito na lang. So yan, dito sa may gilid, before ka mag-entrance, meron ditong parang area nito. Yung parang, ito. Parang may yung something, parang traditional something na ito. So parang may malaking pond. Tapos andun yun, di ba usually dyan yung nakikita yung mga tumatambay yung mga prince, yung mga queen kapag kumakain or nagli-lesson sila. Sobrang lawak dito. And then may mga bleachers dito sa gilid na pwede kang umupo dito. Pwede kang, andun yung gamit ko. Pwede kang umupo, tapos pwede mo lakaran yung lahat na to. So ano talaga siya, park talaga siya. So medyo dumadami na yung tao. Well, 10 AM yung bukas, pero maaga pa. Medyo dumadami yung tao. So papasok na tayo sa loob ng museum. And ang alam ko, free lang naman to. Walang bayad yung museum dito. And ito, tinalakaran mo. Medyo malayo pa siya. Doon pa sa may unahan. Ang ganda ng view dito. Tingnan nyo. Ito yung museum, diba? Ito yung museum. Tapos tingnan nyo kung ano yung gitna. Yung gitna is yung Namsan Tower. So pwede ka mag-picture dito. May mga nasa taas nga eh. Ang cool! Ang cute. May nag-field trip ata ng mga bata. So ayan, kapag umakit ka dito, yun yung Namsan Tower malapit. So pwede ka siguro mag-picture din dito. Sa side na yan. So ito na yung pinaka-museum. Tapos tingnan nyo, may mga meron din pala ditong mga ganito. Mga staff na parang, hindi mo, ano ba ito, nag-rally, ganyan. Papasok na tayo doon sa loob. Yung entrance ng National Korean Museum, National Museum of Korea. So, ang taas niya. Tapos parang gawa siya sa marble. So, nice. Okay, so dito muna tayong area sa may dito area na to. Oh, ito yung unang area pala. 80th Anniversary of Liberation. So guys, itong mga to is sulat to daw ng mga activists during Japanese imperialism nung sinakop sila ng Japan. So mga sulat to ng mga soldiers, ng mga tao daw.
against dun sa colonial rule nila. So this one naman is mga jars na gawa sa porcelain. Ang kulo, ito yung nakikita niyo sa mga K-drama, yung ink, tapos diba parang binabrush nila dito yung ink, parang kinikiskis nila yung ink, tapos ink stone, kikis nila yung brick na ink, tapos may water yun na onte, tapos dun may sasaw yung kanilang mga pens pang sulat. Ito ang galing, ano talaga siya, mga porcelain. Alam ko yung mga ganyan, handmade yung mga yan, diba? So talagang pinipaint nila. Siyempre na time yun, wala pa namang machine na magpipaint yan. Ito din. Ito naman isang tobacco. Diba sa parang sa US maikli? Ito mahabang type. Tobacco accessories. Alam nyo, kakanood ko ng K-drama. Yung mga gamit na ganyan, lalo na yung mga sila nilang gamit. Parang alam ko na siya kung paano nila ginagamit kasi pinapakita sa mga K-drama. Tingnan mo yung mga parang containers, di ba ganyan sa K-drama yung ginagamit nila. Usually sa mga officials yan or mga hari, reyna, basta yung mga matataas na position or mga may kaya kasi ang alam ko, yung writings dyan is gawa siya sa shells. Pa nakikita niyo siya na mabuti. Ano siya? Very shiny siya. So medyo surreal sa akin pero alam niyo yung mga di ba nanonood yung K-drama, yung mga historical K-drama, tapos di ba nagsusulat sila lagi sa mga book nila. Medyo surreal sa akin kasi ito yung mismong books na sinulatan nila, like this one. So yung book na yan is talagang dinrawingan nila, ang galing. Akala mo printed pero drawing siya. Tapos ganitong itsura niya, di ba? Yung pinaka book cover niya. Ngayon pa man din nanonood ako ng yung Bon Appetit sa Netflix. So, 'di ba yung mangrok sinusulat doon. So, parang ganito siya, 'di ba? Ganyan sila magsulat. Ganyan. Parang pag ganun siya pa from kakaalam ko from top to bottom ang basa dyan, tapos left to right, parang top to bottom. So, ito naman is portrait. I think king nila dati. So, hindi ko alam kung sino siya, but ito calligraphy lang na ginawa ni Prince Sato. This one. Ang name niya is King Yongjo. So, 1724 to 1776 siya naging king. Ayan mga books talaga na sinulat nila. Oh my God, tignan nyo. Ito yung mga plaque. So, kung alam niyo yung plaque, kung nanonood kayo ng K-drama, ito yung binibigay sa mga officials or kings or queens or mga soldiers, depende yan. Parang kunwari, ito is for official. Tapos, nakasulat yung pangalan nila, yung position nila, and everything. Ito lang ipapakita nila sa mga gates or kung gusto nilang i-identify themselves kung sino sila, yung position nila, ipapakita lang nila yung plaque na to. So, ganyan din yan. May sarili yung king dyan, parang pa-box yun eh. Ito, usual to, yung mga ganyan, yung mga officials yan. So, ayun nga, sabi ko, medyo surreal for me kasi as someone na how many years na ako nanonood ng mga K-drama, especially gustong-gusto ko talaga mga historical drama, and ngayon nakikita ko yung actual na mga ginamit nila, yung actual na mga things na nakikita ko lang doon na ginagamit sa palabas. So ang cool lang, pati mga books na original, sobrang kahit sa ang museum, pinakagusto ko talaga, nakikita ko yung mga books, yung mga writings, kasi alam mong ginawa nila yun eh. Talagang sinulat nila yun. So, ang cool lang na nakikita ko siya in person. Tapos, kung na-curious kayo, ano ba sinasabing Joseon Dynasty, Joseon Era, mga ganon-ganon. Kasi siya, medyo mahaba and complicated yung pinaka storyline niya. So, hindi ko naman pwedeng sabihin since hindi ko alam yung pinaka-accurate. But, Joseon Dynasty, face siya ng Korea na kung ano itsura ng Korea that time. Kasi, dati, North and South Korea, isang bansa lang siya na hinahandle ng king or ng kings. Kasi meron ding eras dati na parang 3 or 4 ang kingdom sa loob ng buong Korea. Tapos after the next era, nag-shift siya, nag-iiba yung king, mag-iiba na naman yung mga kaharian niya. Minsan isa lang yung king sa buong Korea, minsan 3 sila, basta iba-iba. So yung Joseon Dynasty yung pinakasikat kasi hindi ko alam pero ito yung latest. Ito yung before maging modern Korea. Parang Joseon Dynasty ata yung pinaka before ng modern Korean.
Ang dami ding mga, usually diba dun, yun yung ginagamit mga K-drama kasi. So sa Korea din dati, sa Joseon Dynasty, which is alam ko dito dahil sa K-drama, meron silang syempre yung books, hindi naman pwedeng lahat yung isusulat mo lang. Usually merong original author, yung pinakaunang magsusulat ng book, and then the rest is pwede nilang i-copy yung book na yun. Wala namang printer nung time na yun, diba? So ang ginagamit nila is mga ganito, mga ganyan, para siyang tablets. Tapos yung tablets na yan is i-organize nila sa parang ganito na box. So ayan, i-form nila, tapos yun yung ipiprint nila sa dito. Pero diba, very time consuming kasi imagine, per page aayusin mo yan, tapos ilalagay mo dito isa-isa. Kung ilang pages yan. So ganun kahirap nung paggawa natin. Wala pang printers. Pero sobrang galing, diba? Wow, ang cool nito. So ito is records yan. Sabi dito, records yan ng conversation ng king and yung mga advisor. Tapos, kung ano man yung pinag-uusapan nila, ay nire-record. As you can see, diba parang gulo-gulo kasi feeling ko ito yung fast type of writing. Tapos ayusin na lang nila. Tapos kung makikita nyo mga K-drama, try ko mag-insert ng picture or video. Diba, may king sa gitna nakaupo. Tapos sa baba niya may mga nakapila na mga naka-red or red ba yun? Red or green. Basta depende sa, hindi ko alam kung ano yun. Basta depende dun sa palabas na panood ko. Tapos mga nakabaw. Tapos nag-discuss sila kung ano yung gagawin. Ano yung mga solution. So parang ganun yung nire-record nila. Parang ganyan yung upuan. So ito, yung tinuturo ko kanina is yung Royal Throne in Gunjong Hall. So ito siya, diba? So dyan nakaupo usually yung king. Kakausapin niya yung mga tao, ganyan. Tapos, actually, ang tawag sa mga king, like ang term ng king sa kanila is Hwang. Parang Hwang. H-W-A-N-G. Hwang. Kakapanood ko ng Hwarang. Alam niyo yung Hwarang na na K-drama? Mega! Hwangida. Totoo lang, ako talaga sobrang fascinated ako sa Korean culture, lalo na yung historical culture nila, kasi nga ang ganda, kasi sobrang na-record nila lahat, sobrang na-document nila each and everything na nangyari or mga sinasabi, yung mga ginagawa nilang mga culture na ginagawa nila, mga traditions nila. Wala diba sa Pilipinas known tayo na halos wala tayong recording ng prehistorical Philippines, yung parang before Spaniards, di ba? Wala tayong mga ganun. So sobrang minimal lang yung alam natin sa historical natin before colonization. Hindi natin alam exactly ano yung buhay dati ng mga ninuno natin before tayo masakop ng mga Spaniards. And ako personally, mahilig ako sa history talaga. Na-discover ko yun nung senior high school ako, na sobrang na-fascinate ako sa history. So kahit other countries' history, sobrang na-fascinate ako. Kasi itong kinagandahan kapag pumupunta kayo ng mga museum sa ibang bansa, makikita nyo ano yung pinagkaiba natin sa kanila at ano yung kinaparehas natin na ginagawa sa kanila. Pero nung Taiwan kami, sobrang daming similar traditions, sobrang daming similar na mga damit na meron sila, na meron tayo. Kasi connected yung Taiwan sa ancient tribes natin. Na ngayon, dito naman tayo sa Prehistoric and Ancient History Gallery. Ooh, ang cool naman ito. Ano to? So this one is prehistoric talaga nila. Like yung mga rocks pa lang. Sa totoo lang, kapag nakakita ko ng mga gantong museums na sobrang organized, sobrang kompleto yung mga pinapakita nilang mula sinaunang tao, parang nakakaingit. Kasi sa Pilipinas, sobrang dami nating culture, sobrang dami nating pwedeng mapakita, na alam natin na sobrang rich nung culture natin, lalo na before colonization. Pero wala, alam mo yun, halos hindi natin mapakita. Kasi isa na nga dun, hindi natin na-preserve mula dati. Pangalawa, wala namang funds, hindi naman funded ng government usually yung mga pag-archives ng mga bagay na to. Wow, look at this. Ano tong mga to? Oh, ginagamit ng soldiers. Oh, this one naman is yung mga crown na ginagamit nila. Ito, nakikita ko to nakikita ko sa K-drama tong ganitong klaseng crown. This one is original na pagoda. Sobrang taas niya. Ayan wow, parang ilang floors yan? 3 floors. Oh, ano to? Ito. Ooh, cool. Pag-guide? Okay, actually ngayon ko lang na-realize, nag-shooting ang Running Man dati dito. Yung mga first few episodes nila na tumatakbo-takbo sila. Diba dito yun, nag-shooting sila? So, Running Man is sa mga pinaka-favorite kong reality
ano ba tawag doon? Game show ng Korea. And ayun. Alam niyo, mako-compare ko yung museum na to, yung National Museum of Korea sa British Museum. Like, very similar yung structure niya and very similar din yung pinaka-itsura niya. Teka lang, paano ko bababa? Saan ang escalator? Ayun, mag-elevator na lang tayo kasi ang dami pa natin pupuntahan. So after this one, pupuntahan naman natin is HYBE. Yes, HYBE, which is yung entertainment company ng mga idols, including andun yung BTS, ano pa ba? Andun din yung ENHYPEN, of course. Andun din yung LE SSERAFIM, yung pinakakampan nila, 17. So, sana may mabutan ng dumaan idol, diba? So, ditong side is yung gift shop, which is sa entrance lang siya. So, punta lang kayo dito sa kabilang side. Kasi ako gusto ko talagang bumibili ng mga magnets or keychains sa napuntahan. So, yan. Meron sila mga scarves. Ay, yung ano, parang ano yung keyring. Ang cute. Magnet. Ito yung ano, parang lagay nila dati ng mga packages. May payong sila, 55,000 won. Ang mahal naman yan. Oo, lagayan ng ano, lagayan ng mga condiments. So, meron din sila mga teacups. 3 set, 230,000 won. 2 set, 90,000 won. Itong cool nito, yung mga ano, lagayan. Well, business card box siya. Pero pwede mo nang lagyan na kahit ano eh. Ang ganda, parang sa mga Asian times. So, nahanap ko na usually na binibili ko sa kahit anong country, which is coaster. So, ito ceramic coaster siya. Ang cool. Bibili ako nito. Ano siya? 6,000 won. So, pwede na. Pero anong color? Ganda ba itong blue? Meron din sila mga tote bags. Ito, scarves ulit. Ito yung mga smaller. Ano itong mga to? Oh. Wallet. Card wallet. Ang cute to. Cat. Meron sila yung notebooks, yung parang kalumaan na itsura notebooks. But gagawa na ako ng manrock. Ayan. So, ito yung mga magnets. If interested kayo, ayan. 10,000 won, 15. So, ayun. Nag-exit na ako ng National Museum of Korea. And napupunta na ako sa HYBE building. And ang sasakyan ko is magbabus na lang ako kasi dito lang din yung entrance kasi nakapumasok kanina. Magbabas ako, isang bus lang. Tapos magbaba ako, maglakad lang ako 6 minutes. So, doon na yung HYBE. Ayan, so dito na ako sa bus stop. So, may waiting shed naman kasi sa mga bus stop lagi. Hindi pala. Minsan pala wala, pero minsan meron. Tapos, para malaman nyo if tama yung bus stop na pinuntahan nyo, di ba nakasulat sa Naver Maps, correct, 502. So, check nyo dito kasi meron silang parang ganito. And then, hanapin nyo, dito ba yung 502? Yes, dito yung 502. And then, makikita nyo dito yung arrow, papunta siya dito. Ayan, turo ko na habang nag-iintay tayo. So, di ba ito yung Naver Maps? Meron dito kanina na i-enter mo lang yung pupuntahan mo, which is ito kanina, enter ko. Ayan, in-enter ko dito, punta ko ng HYBE, and then automatically, i-detect niya kung nasaan ka, na lugar ngayon. And then dito, isa-select mo yung mga choices ng pwede mong gamitin papunta dun sa destination mo. So, kung ano yung pinakauna, is yun yung pinakamabilis or pinaka-efficient, pero pwede mong i-select dito kung bus, subway, ang gusto mong prefer. So, ako nag-bus kasi ito yung pinakamabilis sa lahat. So, ito yung sinabi ko, ito kinlik ko, so, ayan siya, ganyan siya. So, ituturo niya sa'yo dito, if saan yung pupuntahan mo, yung dotted line, yun yung lalakarin mo. And then, pagpunta mo doon, so sabi dito, mag-walk daw ako papunta dito sa station. Tapos, sasakyan ko daw is yung 502, in which 3 minutes na lang siya, at nasa 2 stops away na lang siya sa akin. Tapos, mag-ride daw ako ng 4 stops, which is around 6 minutes. And then, bababa ko sa Singyongsan Station. So, from Singyongsan Station, 6 minutes na walk or 346 meters, tapos nasa HYBE na ako. So, ganun lang siya basahin. Very accurate to, very detailed. Lahat-lahat malalaman mo talaga dito sa Naver Maps. Tapos, ayun, bumili ako kahapon sa may Daiso nito, yung parang magnetic na card holder para itong climate card ko. Andito na siya. So tatap ko na lang yung phone ko. Mas madali siyang gamitin. Yun, nakababaan na ako sa Yongsan Station. Very business district yung area na to. Sana naman nandiyan yung ENHYPEN, no? Kaya kahit sinong group na lang. Alam, ang daming dumadaan ng mga idol car. Alam mo yung mga ganyan, no? So, ito na yung HYBE na building, oh. ENHYPEN, labas na kahit isang tao lang. Labas na kayo.